944. Bago mo i-skip yung video na yan, mga idol, gusto ko lang paalam sa inyo, yung ginawa natin dito mga idol, hanap natin yung standard deviation ng ating unit and yung spread niya mga idol, then pumutok tayo down range 50, 80, 100 mga idol. Yung gamit natin GC Mag Classic V2 using CA pellets and NB17. So, hopefully, Sir Leandre, baka pwede na ito i-entry sa iyong pa-contest. Anyway, so mga idol, 50, 80 and 100 yards. Mga idol, yung sinubukan natin, mayroon din tayo ditong camera. So, hopefully maganda yung footage na makikita nyo mga idol. So, stay tuned lang. Sana panoorin nyo itong video kahit mahaba mga idol. Maraming salamat po. Nanonood kayo at manonood kayo mga idol sa aking mga video. And thank you. 7K na po yung mga views natin. Meron pa rin po ako as of now, April 18 ng 1 set ng 6.8 liters at nag-back out po yung isa nating buyer. Ayan. Shoutout po kay Sir Dennis Torres. Ayan. Bumili sa atin ng 6.8 liters na mother tank. Yung isa kasi nakasalang mga idol. Then sa mga bumili po ng ating bipod. So sa susunod ko na kayo isa-shoutout at hindi pa rin dumadating yung bipod. Parating pa lang siya next week mga idol. Then may parating pa rin ako 6 pieces pero 4 na lang po yung available. So kung napanood mo to, PM mo na ako kung interested ka po doon sa mahabang bipod. Ayan. Rekta na tayo. So ayan mga idol, subukan natin. Itong pellets natin. Then wala pa naman tama. Sa 53 yards. 53 yards yung pagsilip ko kasi doon. 50 yards. Ayan, 53.8. So 53.8 yards mga idol yung distance ng ating target. So start recording tayo. Yan, start recording mga idol. Then nakaset na tayo dun sa chrono. Hopefully makita natin kung ano naman yung velocity niya ngayon. Malamig mga idol. So mostly pag malamig talaga, well, based on my experience, bababa yung velocity natin dyan. Hindi ko lang alam kung bakit pati yung PCP mga idol is bababa. So try natin to. Try ko lang yung dial. Siguro magda-dial lang ako ng 2 clicks maybe. Try lang natin yung groupings mga idol kung papasok tayo sa box. Then habulin na lang natin at nandyan yung aking store lock. So subukan natin mag groupings lang dito. First shot. Okay. Tingnan natin kung masyadong magalaw yung bipod ko. $932, $935, $939, $935, $932, $932, $937, $937, parang na ako ata yun wait lang. Ako ata yun, wait lang. So, yung 10 shot, yung pang 10, my bad. Yun, may kalabaw. O, may baka. So, yung naging spread natin mga idol is 9 feet per second. Average velocity natin 935 feet per second and STD deviation natin is 2.8 mga idol. So, medyo nag-iba siya. Medyo naging malaki. So, pero, kung nakita niya sa 53 yards, consistent naman yan. So, goods na yun mga idol. So, one holer. Sukatin natin mamaya yan mga idol. Then, subukan natin. Kunin ko lang yung dial ko para makuha ko na yung dial dun sa 100. Then sa, dito na muna tayo sa 100. Subukan natin to. 101 yards. So, mag-groupings lang ako mga idol. Then, punta natin to kung palitan natin yung spread. So okay, panibagong chrono tayo.
Tank pressure natin kulang na to. Para maganda, pantay-pantay natin yung yung load. Kasi syempre, mag-iiba yan. Yung load, tank pressure nyo. So, sa mga nag-tune or nagsaset dyan mga idol, make sure na lagi po same yung load every time na mag-a-adjust kayo ng unit. Halimbawa, mag-adjust kayo ng regulator output nyo. Kung anong nasisimula niyo sa una, dun din. So, halimbawa, nagsimula kayo dun 3,000 PSI. So, dun din kayo sa 3,000 PSI magsimula every time na may gagalawin kayo mga idol. Para yung movement ng unit nyo or yung movement ng velocity nyo is stable. So, alam nyo yung tank pressure nyo is stable, then hopefully okay. First shot. Ang liit ng dot dito. 916. Oh, bumaba ako. First shot yun eh. Dibali. 928. Bumaba. Bumababa yung velocity ko. 942. Ang taas, ang layo ng gap. Binasa. Palagay ko mga idol, nagkakaroon tayo ng ganyang klaseng velocity dahil iba po yung range ng chrono. Kasi radar po ito, so kanina nasa 50 bang velocity niya. Tapos nandito siya sa tangke, kaya medyo mababa. So, try natin yan ikabit mamaya dito sa barrel. Sinusubukan ko lang ngayon dito yung ganyang diskarte. So, hindi siya dito maganda sa setup. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ito. So, medyo malabo mga idol. Malaki yung spread natin galing sa 28. Tapos, nag-29 tayo. Try natin alisin yung mga unang shots. Tingnan natin kung ano na yung kalalabasan niya. So, meron ako ditong 3 shots. 939 to 944 feet per second. So, meron pa lang tayong spread na 5. Tingnan natin kung magko-continuous ito. So, dito ako sa target. Siguro dahil loaded yung tank. Dito ako sa kabila. Okay. 944. Hirap sa scope mga idol. Ang laki. Bawasan ko to. Masyadong magalaw. $942. 942. 944. 942. 942. 10 na. Wow, napakaganda ng spread. $942. Sana kita sa camera yung patama ko. Ang ganda oh. $937. Ayos na sana yun mga idol.
kung alisin natin yon ngayon, lumabas sa atin 942 average naman. So, siguro dahil iba yung direksyon naman ng chrono, kaya nag-iba naman yung kanyang velocity. Anyways, mga idol, yung consistency ng bigay niya, mga idol, sa ngayon, ayan, 942 average velocity, spread niya is 7 FPS dahil dun sa last shot natin. Then, nag-STD siya ng 2. Okay? So, katulad nung nakaraan, 958 ako. So, nag-standard deviation din siya ng 2 feet per second. So, yung flat form natin medyo okay na. Medyo hindi ko lang makakuha yung problema maybe sa load, sa karga natin, mga idol, ng tank. Nagkakaroon siya ng problema. Kung ganun yung nangyayari, yung regulator siguro kailangan na natin linisan. Or yung acetal niya medyo may defect na. And sa velocity naman, mamaya mag-verify ako. Mas maganda kasi dito, mga idol, yung malapit lang. Tapos, yun lang yung laging target mo pag nag-set up tayo. Hindi yung ganito na ginagawa natin random distance, mga idol. So, umaabot tayo ng, ano yung tawag nito? Gamit yung chrono, 50, 80, ganun. So, anyways, kung alisin natin, mga idol, yung last shot na 9:37, mga idol, ito po yung aking, ayan o. So, screenshot ko to, mga idol. So, yung nakuha natin dito, 942 feet per second average velocity. Spread natin is 5 feet per second. Then, STD deviation natin is 1.4. Mga idol, sa 11 shots. 11 shots yan, mga idol, oh. So, 11 shots. So, napakalupit na, mga idol, yan. Bigyan pa natin ng isa yan, mga idol. Tingnan natin, mga idol, kung kasi the more na mababa yung standard deviation natin, mga idol, mas tipid po yung unit natin. Kasi consistent yung airflow. So, yan ang mga turo sa atin nila Sir Oscar and si Sir Juan. Ayan. Shoutout po sa inyo, sir. So, bigyan ko pa to ng isa and puntahan natin to, try natin sukatin. 926. Ayun. So, nag-iba na naman tayo. Nag-iba naman yung kanyang reading. But cause, mga idol, yung groupings niya doon, mga idol, nandun lang siya. So, nandun lang siya, mga idol, sa raya niyan. So, hopefully kita sa camera. So, parang malabo, Yan na yung pinakamalinaw niya, mga idol, dito sa mata ko. So, nandito yung drop niya, mga idol, sa dito. So, medyo nahihirapan din ako, mga idol, magsilip or magtingin dito sa scope. Gawa ng malaki po yung reticle. So, once na zoom natin siya, tas napakaliit nung nagawa kong dot na target natin. So, hopefully, siguro mga 25 cents na itim na bilog yung ginawa ko. Hindi yung tuldok ng pentel pin. Gago kasi. Ayun, mga idol. Anyways, maganda yung performance. Hanapin ko lang ulit siya, mga idol, sa 80. Sa 80 yards. So, kunin ko lang yung dial ng 80 yards. Kasi 101. So, yung 101 natin parang 0.4 So, yung 100, ano natin, 4.1. Okay. Magkaiba kasi ito, tsaka yan So, lagay ko dito, 80 yards, 2.4. Okay. So, try natin, 80 yards, 2.4, maubos na yung pellet ko. Against the light tayo, hopefully luminaw ito. Yeah. So 2.4 yung drop natin. Try ko lang wala kasi tayong reference doon tayo ulit sa ano.
937. $944. $944. Parang mababa. $942. Mababa ako. Yun. 39. $944. $939. $942. Sarap. $944. $944. Ay, ang sarap. I can do this all day. Mga sir. $944. Ang ganda ng reading. $944. Ang ganda ng reading, mga sir. $944. Maubusan tayo ng bala niyan, mga idol. tingnan. Dito nga ako mag-shot. Tingnan ko lang kung tatama ako dito ng gamit. Dito ako titingin sa sa screen. Ito. Kasi mas malinaw pa ito eh. $944. Isa pa ang Chicken Joy. Isa pa. $942. Ang sarap, mga sir. So, ayun mga idol. Nakita nyo na mga idol. So, punta natin, try natin yung kanya, sukatin natin, tingnan natin yung kanyang groupings mga idol dun sa 50, dun sa 100. Try natin. Tingnan natin kung papasok. Pero sa 100, hindi ako makasigurado. Nahihirapan din ako sumilip mga idol. Natatabunan nung center dot ko yung target ko. Siguro mas maganda kung malaki-laki yung ginawa kong bilog. Para medyo, kaso pag malaki yung target natin, malaki din yung miss natin doon. Then, siguro mas maganda stable yung ating platform ayan, no? Kasi yung nagamit ko dito mga idol na, itong isa, yung nagamit natin, hindi nga naglaki. Yung isa mga idol, yung sa yung sa bipod natin na dati, yung luma. So, medyo gas-gas na kasi yan. Yung isa nandun, yung maganda, nandun sa kabila. So anyways, alisin ko lang yung isa. So dito kasi sa string na 27 shots, simula dun sa 11, nagkaroon ako ng STD deviation ng 3.6, then spread ng 18. So meron akong putok kanina mga idol na 26 mga idol. So 926 yun ang nakasira. Alisin natin yun. Ayun. So meron pa rin ako mga idol sa 26 shots.
Ano? Kasi sa throughout the shot string, mga idol, yung 926 lang naman yung hindi maganda. It's either mga idol pellet, yung pellet hindi maganda yung pellet or hindi niya maganda na read, hindi na read ng maayos ng chrono yung distance ng putok, mga idol. So, pwedeng ganun lang yung naging cause niya kasi meron siyang may time siya, mga idol, na pag iba yung target mo, tapos ilipat mo sa iba, iba po yung kanyang i-read. So, kaya dapat pag gamit mo yung Chronos, mga idol, it's either hindi siya nakakabit sa unit. Hindi siya nakakabit sa unit. Then, yung focus niya, dun lang talaga mismo sa kung saan ka, mga idol, puputok. So, like 25 yards, dun lang siya. Pak, 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 pak. Hindi mo siya gagalawin dito, nasasabay siyang gumalaw, kaya siguro nag-iba yung reading niya dun. Pero anyways, mga idol, nagkaroon ako ng 942 average velocity. Then, 7 spread, feet per second spread, STD, deviation ng 1.9, mga idol, napakalupit. Sa 26 shots yun, mga idol. So, patay ko na ito at mahaba. So, dito naman mag-explain tayo. Tingnan natin, hopefully, maganda na yung footage dito, mga idol, at hindi ko na uulitin yan. At, try ko laruin yung slug, yung slug natin, try ko laruin, then i-chrono din natin yan. Hubukan din natin kung tatama din ng kasing galing ng pellet, mga idol. So, anyways, ang GC Mag, platform GC Mag, napakalupit. Then, yung barrel natin, NB17. So, napakalupit din talaga, mga idol. So, pinapakitaan talaga ako nito ng, nakita nyo naman, mga idol, yung performance. So, kung mas steady pa yung platform ko, or siguro naka-muzzle brake ako, yung sa 100 natin, pipino yun. So, yung ginamit ko kasing setup, yung pang hunting ko, yung silencer na gamit ko sa hunting kasi just in case nagagalawin ko siya, okay lang kasi yung setup ko pang hunting naman. So yung barrel weight, yung nakabigat sa barrel niya, yung silencer is considered ng velocity. So ganun yun. So anyways, yung platform, okay, mga idol, bumaba lang yung velocity ko na hindi ko alam, then tumaas. So nang hindi ko alam, siguro dahil sa sobrang lamig kanina, then na-stock up yung tanke natin na overnight. Tapos sa sobrang lamig kanina, mga idol, na umaga, kaya siguro iba pa yung pressure niya. So, di mamaya, mga idol, pag tumirik na yung araw, baka umiba din yung pressure niya. Pero, tara, puntahan natin yun, mga idol. So, iwan na natin yan dyan, isang phone. Sukatin natin to. So, dalhin ko yung rangefinder, baka kakali ma-range ko para dito, para sa inyo, mga idol, yung distance natin. Baka makapwesto tayo. May mga tamtax pa ako, mga idol, sa bulsa. Nakapakalupit. So, hindi yung nag-iiba lang yung velocity niya, yung hindi ko pa na-explain sa unit or sa inyo. Pero nagbe-base ako kasi sa weather condition. Kung napapansin niyo, may fog pa po. May fog pa dito. So, ito yung shot string natin dito sa 50. 10 ata ito, 11 ito eh. So 11 shots ito. Ito parang na-pull ko. So sa video natin ulitin yan. Zero ko lang ito. Ayan. So naka 0. .41. Center to center tayo. 8.5 mm, mga idol. Try natin dito. Ito ibang center nito. 7. So 8 to 7, sabi i-consider na natin itong pinakamalayo. You know? So 7.8, mga idol. 7.8, mga idol, pero wag na natin i-consider yung isa, yung wag na, mamaya na natin try natin i-range yan. So basta yun, 53 yan, mga idol. So 53 yards, CA pellets. Hindi pa natin na-testing yung tupa. So sa mga nakasubok na ng tupa pellets, alam nyo ng capacity ng tupa. Subukan din natin tong size ng target natin dito sa IT para mayroon din akong idea. 1 inch ata to eh. So try natin sa inches.
So 1.58 outside diameter yung. So yan yung groupings ko. So yan yung tama niya mga idol, kahit nag 2.5 dial ako. Ito yung impact niya. Ito din. Bumaba. Ito ata yung pinutukan ko yan. Pero kung ito yung groupings ko mga idol, sa 80 mm tayo. Roughly 14 mm. 14 mm. Ay nako. Nakapakalupit talaga. So i-range ko nga ulit ito. Try natin. Try ko lang i-range dito. Kasi nalito ang dial ko. 85. 85 yards. Walang ya. Dito tayo. Ito, sa 100, idol. So, etong string na itong may groupings, hindi ko alam kung ilan yung binitawan ko dito. Dito. So, ito kita naman natin. So, meron tayo dito ang pinutok. Tapos, inalis natin yung kaya hindi natin mabilang. Inalis ko po yung record ng string. Pero ito, kita naman. So 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 apat 1 2 3 may isang hiwalay. So sa groupings naman ito, like dito natin sukatin 39 mm. Lagay natin sa inches para mas maliit pag pagbilang. Ayun 1.5 inches dito sa taas baba. Ayan hindi ko masentro, baka malaglag yung caliper ko. Ayan. So 1.3 inches. So kung center to center. Ayan. So guess na lang ako, pero yan mga idol. Kung hindi ito ganyang kalaki target natin 0.2 inches. So hindi ko natatabunan kasi ito mga idol ng reticle natin. So hindi ko na talaga siya makita ng maayos sa mata. Kaya inurong ko yung magnification ko para ginawa ko yung reticle ko ng center. Magsinglakin lang niya para ginagawa ko, sinusukat ko muna, dinadaan ko ipasok. Yun ang nagkaroon tayo ng dikit-dikit na groupings. Pero siguro kung mas maganda pa yung ating scope, naka SFP or maganda yung reticle ng scope natin, spino pa yan mga idol. So kung nakita nyo naman sa 85, subukan natin i-range dito sa inyo mga idol. Try ko kung kaya ng aking cellphone masilip yung kubo. Yun lang. Yung 80 natin is yung pinakauna nito. So nasa likod pa tayo niyan. Caliper ko. Wala. So 85 pala yun. And ito, arrange din natin ito mga idol na box para makita nyo yung performance natin. So napaka-solid. Sir Leandre Go, pwede na ba ito entry dun sa PRNB Gen 3 mo? Ayan, dito ako. Tatabihan lang natin yan. Yan. Yan yung nare-range ko kasi yung sa unahan. Pero okay lang yan. Yan, 53. Napaka-solid. Ayan So ayun mga idol, happy na ako sa result.
So, very calm pa yung panahon. Malamig nga lang talaga. Kasi umaga pa lang. Kaya iba yung temperature ng tank pressure or air sa hunting setup. Nakaw! Kaya mahirap mga idol. Mahirap. So, thank you kung natuwa kayo at napanood nyo to. So, natuwa kayo mga idol. Ako din to. Natuwa ako sa result. So, walang ginalaw. From the lalagyan, from hunting mga idol. Yun lang ang medyo nakaka-curious ako but sobrang baba ng velocity. So, itatry ko pa din siya mamaya kung baka umakyat yung velocity natin bigla. So actually pwede ko to iputok ngayon para makita. Kasi nandito pa naman siya nakakabit. So may ilaw pa naman yung battery. Try ko lang. Kasi hindi ko na ibibideo mga idol ano. Para wala na. Pero subukan ko, nakadial pa naman ako. Subukan ko pa yung 80. Nandun pa rin talaga siya. Pero nag-miss ako. Lumubog dito eh. Umangat yung unit ko. Try ko pa. So medyo umangat ako ngayon. So ayan, umiinit na siya. So gumaganda na rin siya. So meron tayo dito parang scope mate ng DVC-45. So kararating lang nito nung isang araw mga idol. Then ito nabili din natin ito mga idol sa Facebook. Ayan. So maraming salamat kay Sir Oscar Noble sa pagtimbre sa atin na may nagbebenta nito. Second hand mga idol. So napakalupit, napakalaking tulong nito mga idol. So mahal talaga ito yung ganito kung alam niyo yan. Mahal pero sa mga katulad ko na chasing accuracy and chasing power, or hindi power, chasing accuracy and power, yun na din. Kailangan yan. Then sa hilig ko magkalikot mga idol, kailangan ko yan. So sa ganitong setup, pag nakita mo tong ganito, 1.4 STD, STD deviation, standard deviation mga idol. Hindi mo na yan gagalawin mga idol. Yung mga nagko-compete for sure, hindi na nila gagalawin yan. Talagang stuck yan mga idol. Then everyday yan magche-check. Everyday magche-check yan. Kasi kung in kaso man na ganito nga nangyari sa akin, malamig na malamig yung unit, pinuto ko, iba yung kanyang velocity. Then try yan mainit mga idol. Pwedeng ibilad ng sadya yung unit para uminit po. Yung tangke, uminit yung outside ng unit. Tapos ipuputok yan. Para makita natin kung may pagkakaiba sila once na nabibilad and hindi nabibilad. So, ganun may magkakaiba yan mga idol sa temperature ng unit mga idol. So, again, 80. Halos kanina yun na mag-miss. Ngayon, mintis ako sa isa. So, anyways, maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy niyong pagsuporta mga idol. Meron na naman tayong yung in-upload. Ayan, thank you. And sa interested pa rin po mga idol, yung sa mother tank mga idol, pwede po kayo magpa-reserve. Just in case, gusto niyo po ng 3 liters, pero maghihingi na po ako ng down. Kasi para, wala na pong atrasan. So, wala nang atrasan. Yung pagdating ng item, babayaran mo na lang yung buo, i-ship ko na lang sa inyo mga idol. So, magkakaroon naman ako ng contract siguro. Lagyan ko ng kontrata na just in case na hindi ko ma-produce, ibibalik ko sa inyo mga idol yung inyong down payment. Kung halimbawa hindi natin na ipasok like naharang sa custom. Pero hindi naharang yan mga idol. Trust me mga idol. May pagkukunan tayo yan. So, murang-mura lang mga idol. So, yung 3 liters mga idol baka malabas ko. With valve na mga idol baka 9K. 9K siguro o 9.5 mga idol. 9,500. With valve na po yan. So, kakarga mo na lang ng hangin, bibilang mo na lang ng bag, yung 3 liters mother tank. Yung 6.8 liters mga idol, 13K mga idol, with valve na rin po yun mga idol. So, set na siya. Kakarga ka na lang ng hangin mga idol. So, ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito lang mga idol. Take care. God bless. Peace out.